Hello to all my subscribers. So just sharing basic tips before workout. So hopefully it will help, especially those beginners o dun sa nag-start pa lang na mag-workout. Bear with me. So alam naman po natin na galing tayo sa holiday. So until now, hindi pa yata lahat natunawan. At talagang hindi na natunaw yung iba, namumuo na siya. Namumuong bilbil na. Kagaya ko, di ba? Anyway, so since kailangan nating mag-burn, kailangan nating magbawas, at hindi lang dahil napadami tayo nung holiday, no Christmas until New Year. Dahil, alam nyo bakit? Syempre, so, pa-summer na tayo. So, in preparation to summer. So, di ba ang aga naman, Irene? Hindi. Sakto lang po. Tamang-tama lang po. Kasi hindi po magic ang magbabawas ng timbang. Ang mag-trim down. So, wag na lang yung word na papayat. Parang ang hirap at labo nun. Hindi. Kaya yun. Achieve yun. But, lagi po pakakatandaan. So, may mga healthy ways po. Healthy pamamaraan. Huwag po talaga natin i-compromise yung ating mga sarili, yung health natin para lang makuha yung goal na pumayat. Again, dapat ang goal natin ay healthy lifestyle. Healthy na pamamaraan. Kasi kung ang goal lang natin is pumayat, magkaibang dalawang bagay po yun. Kung ang goal lang natin ay pumayat, ang daming makompromise. So, sinabi ko na to dati sa old reel ko. Iko-compromise natin yung tamang paraan, tamang diet. Dahil lang sa goal na pumayat. So, hindi na sakto yung kain, hindi tama yung process. So, pumayat man tayo, pero hindi maganda yung effect, hindi maganda ang resulta sa katawan. And, visible po yun. Kung ano yung ginagawa natin sa katawan natin, nagre-reflect po yun physically. Anyway, so, ano ba dapat? So, sa mga gustong mag-umpisa pero hindi alam. Or nag-uumpisa na pero wala sa wala sa direction o wala sa tamang path. So, unang-una po ay dapat alamin natin po yung BMI natin. Ano yung BMI? Yun yung body mass index. Ito po yung nagsasabi kung healthy ba yung katawan natin in terms doon sa timbang at saka height natin. So, paano ba malaman yon? I-research nyo. Hindi. May i-research nyo po. May tamang computation po doon. So, makukuha naman po natin yung average. Pero, so, basic lang sasabihin ko. Pag yung BMI result po natin ay nag-below ng 18.5, underweight po tayo. So, kung yung BMI natin is 18.5 to 24.9, healthy po yung weight natin. Pag ang BMI po ay 25 up to 29.9, that is considered overweight. If ang BMI po natin ay nag-30 above na, oh my God, that is obesity already. So, considered obese na po tayo niyan. And guess what? Marami-rami yata tayo dito sa overweight at saka obesity. So, kung may mga case man ng underweight, ay, bihira lang yun. Swerte ba sila? Medyo swerte sila kasi pero hindi din kasi ang daming nag-gym na mga skinny, hirap na hirap sila. Kasi, bakit? Ang hirap nilang makagain ng muscles. Kasi nga payat sila, di ba? Kulang yung katawan nila. Unlike for us, alam niyo ba, isa sa pinaka-advantage natin yung mga chubby, mga voluptuous type. Kasi, yung mga fats natin, ang conversion nun ay muscle mass. So, mabilis tayong mag-perform ng muscles. At saka proven ko na yon. Yes, nangyari yun sa akin. Chubby talaga ako dati. Chubby naman ako ngayon, pero pumayat naman talaga. Nag-trim down talaga ako dati. At saka nag-form na yung mga muscle at saka yung abs. Yun nga lang natabunan. Kasi naging pandama yung pandemic na yon. Pero hindi kasalanan ng pandemic, yung kasalanan ko pa rin yon. Anyway, sige lang, magbalik loob naman na tayo Kasi pa summer na, 'di ba? So in preparation for summer. At hindi lang 'yon, for long term naman. Kailangan natin ng healthy life.
So, balik ulit tayo ha. Basta lang po, ang pakakatandaan natin, kunin natin yung BMI natin. Alam nyo na po yun, di ba? And then, sa pag-exercise, sa gym man yan, sa bahay man yan, or outdoor man yan, again, uulitin ko una, kailangan tama ang food po natin. So, kailangan we eat before workout because it is very essential to keep us fueled during mag-execute tayo ng exercise. At saka para mabilis yung recovery natin, especially sa mga baguhan. So, wag po natin i-starve yung sarili natin. So, tamang food intake. So, alam naman natin yun, di ba? Medyo malawak to na topic, pero alam natin yung word na calories or energy. So, lahat ng food intake natin ay may energy. Kasi, yun nga ang kailangan natin sa katawan. Yun ang kailangan natin sa pang-araw-araw. Energy. Pero, pag sobra yun na yun yung nangyari sa atin. Naging sobra din yung natin, bilbil. Diba? Kaya, diba, napansin nyo, nagbibilang yung ibang tao pag nagda-diet, nagbibilang ng calorie intake sa katawan. Kasi, actually, importante talaga yun. So, sa babae, siguro ang natin, I am not really sure ha, kasi depende yun sa sa edad, sa height, tsaka sa natin, kailangan ng katawan natin. But, average natin mga babae is 1,500 to 2,000. Sa lalaki is 2,000 to 2,500 a day. At try nyo sa mga hindi pa naka-experience, i-compute nyo kada kain nyo kung magkaano ang calories ng mga kinakain nyo. Diba magugulat kayo? Kasi isang cup ng rice pa lang, nako, nasa 150 na yan to 200, depende sa laki. Yung isang egg, yung isang tinapay. Kaya mahalaga po, piliin na lang po natin yung healthy foods. Kasi pareho naman yan sila, lahat may calories. Pero ang diferensya na lang doon is, ang labanan na lang dyan is, kung ano yung pinapasok natin sa katawan. Kung nakakatulong ba yun or junk lang yun. O, diba? Yun. So, pangalawa is, tip ko lang yun ha, sa food intake. Drink plenty of water. Isa yun sa pinaka-importante. Kasi isa din yan sa cause na nagka-cramps tayo during exercise at saka nagdidisi. Yung nahihilong bigla. Isa yun dahil kulang tayo sa water sa katawan. At hindi din ibig sabihin na nag-exercise tayo, lagok na lang din tayo ng lagok ng tubig ha. Hindi din maganda yun. Imagine nyo ha, yung katawan natin ay nagtatrabaho. Yung puso natin, alam naman natin, di ba? Yung puso natin, ingat-ingatan. Kasi nagpa-pump yan. So wag yun namang lunurin sa tubig, o di ba? So especially during workout talaga, at least lagok-lagok lang. At prior the exercise, doon kayo uminom ng marami, and then rest at least siguro 30 minutes. Tapos, during exercise period, talagang lagok-lagok lang. Huwag po yung sobra-sobra kasi hindi din maganda yung overhydration. And then, ano pa ba? Yun, kailangan natin ng warm up. Tamang warm up po talaga bago po tayo sasalang sa kahit anong exercise. I-prepare po talaga natin yung ating katawan. Unang-una ang ating puso. Hindi lang natin iingatan yung puso natin sa mga taong mapagsamantala at sa mga taong nananakit lamang at mapaglaro. O, diba? Swerte na tayong may hugot. Anyway, wag natin silang i-allow na gawin iyon. O, diba? So, ingatan natin mga puso kahit na sa pag-exercise. Baka naman, sa exercise tuloy ang dahilan bakit tayo ina-atake. Huwag naman ganon. So, kailangan warm up. Kailangan alam yung vital stats natin. Kailangan talaga ma-prepare lahat ng mga yung muscles, yung katawan natin, kasi mas maganda talaga na na handang-handa ka
kung baga kung sa giyera pa, ano ka, fully loaded ka na at saka prepare kang masyado. O, diba? And then, diba, may ano na tayo, tamang food. Una is tamang food, right food, proper diet, then drink plenty of water, then warm up. Then, of course, wag po tayong pumunta sa gym or mag-exercise, mag-jogging, or kahit sa bahay na mag-exercise na walang tulog or kulang sa tulog. So, hindi din maganda ang epekto nun. Hindi natin nakukuha yung magandang goal natin sa katawan natin. Pinapagod lang natin lalo yung ating sarili. So, mas maganda din ang epekto kasi pag sakto ka sa tulog, sakto ka sa tubig, sakto ka sa kain, sakto ka sa warm up. So, yung gusto mong ma-achieve na magandang katawan, na tone na katawan, na firm na katawan, at saka nagkaka-abs kang mabilis, yun, mangyayari yun pag tama ka doon sa lahat. Lalo na, may saktong tulog ka. And then, syempre, once you exercise, feel relax. Oo, hindi pwera ka lang, nag-exercise ka lang doon ng So, take it as your relaxation. Napagod man physically yung katawan mo, pero dapat yung puso, isip, at saka relax. Kumbaga, away sa lahat ng stress. Kung stress man, dapat na naalis mo dyan during the execution of your exercise. And of course, kailangan monitor yung vital stats. Again, kailangan monitor yung BP, yung heart rate, at kung maaari, lalo na sa iba, na kailangan talaga na may recommendation ng doktor. Kasi mahirap. Maraming case talaga ang nangyayari na disgrasya po sa gym. At saka yun po ang pinakamalala at yun ang ayaw natin, di ba? So, ingat po, lalo na po sa ating mga may edad na. So, aminin na natin yun. At saka, again, food. Magbaon ng snacks. Hindi naman yung mga heavy, yung light lang na kasi kailangan natin i-refuel yung ating mga katawan after the exercise. And then, drink again, plenty of water. So, mahaba na, no? Mahaba-haba talaga ito. And thank you again all for listening. So, just a basic lang. Basic lang yung mga binigay ko. So, again, kailangan proper food, proper diet, drink plenty of water, warm up, good sleep, relaxation, monitor your vital stats, and then food again para may ma-refuel natin yung ating mga katawan. And enjoy your workout journey. So, ito, kita-kita ulit tayo next time, ha? Kasi ang next episode ko ay about places. So, i-flex ko na earlier. About places na mai-suggest ko or ma-recommend na pwedeng magustuhan ninyo para sa inyong mga summer outing. Thank you! Again po, thank you very much po for watching. So, I'll be sharing next about places na naman para ma-share ko naman yung mga travel diary ko aside dito sa healthy tips. Basta yun lang po, ingatan po ang ating mga sarili. Lagi po natin pakakatandaan yung basic lang po sa buhay. Kahit saan tayo, yun ang pinaka foundation natin, basic. Start with the basic. Kasi mas padali na lang po pag masundan natin ang lahat pag alam natin kung ano yung basic. Huwag po tayong magbigla-bigla. Huwag po talaga gulatin ang ating mga katawan, lalo na ating mga sarili. Kasi, long term po yung tinitingnan natin dito. Long term na healthy life. So, pag healthy, happy. Okay? Thank you, everyone.